that and because of how accessible these technologies are to people, sobrang dami nang lumalabas. So it's a bit harder nga lang to stand out. Merong mga nagre-regret ngayon na sabi, sayang kung kinapalan ko lang mukha ko nung 2020, influencer na sana. Totoo. Gone are the days yung old style marketing, nakakatok ka. Ito po yung services namin, gano'n. Yung flyers. O meron pa rin old ways on how to market mga billboards mga. Pero ngayon kasi ang tao social media. Hi guys! Good afternoon, good day, good morning. Ano ba? Good evening. Alright, so hello, I am Ed Lara. I am the content producer of AdIb. So together we have the team of AdIb. So guys, pakilala kayo. Ako si Johan, ang content strategist and talent for AdIb. Ako si Rowan, yung social media manager and talent din ng AdIb. Ako si CY, ang overall video editor, graphic designer, lahat ng creative things. All around. So, talent din yan. So, hi again, I'm Edge. Talent din ako. So, dito sa AdIb kasi, we are a business that focuses on helping the small-time businesses, the artists, the non-profit organizations to have engagement in social media. Kumbaga, in a way, kami yung mag-boost sa careers nyo na matulungan din namin kayo magkaroon ng presence in the market. Pero, as AdIb, medyo bida-bita din kami kasi gusto rin namin ipakita namin yung talents namin in our own way. So guys, to move on sa ating podcast or sa ating questions today, kung kayo ay superhero, sino kayo? Ako, siguro si Iron Man kasi very techy talaga ako as a child. Sobrang hilig ko nakalikutin yung computer o kung anumang electronics meron dyan. And ang course ko before ako mag-shift to film is electronics eng. So very evident talaga siya. And may time talaga nung pandemic na, di ba may term yun yung pag bumili ka ng isang equipment, gusto mo na bilhin lahat, sunod-sunod na. So may phase na gano'n nangyari sa akin. Kaya nagsistick talaga yung character ni Iron Man sa akin kasi very techy nga. Very techy, alright. Ako feeling ko naman ang pipiliin ko si Scarlet Witch kasi nung nanonood ng Marvel, parang wala ako masyadong favorite until dumating siya. Kasi interested ako na parang wala siyang mga weapon. Pero, meron siya yung powers kasi niya. So, I like na she tried to learn that, like, kinatry niyang i-master yun. And I think, same naman din with us people na marami tayong tinatry na, intindihin. Sige, thank you, Ron. Ikaw, how about you, CY? Ako naman, siguro si Flash. Kasi, for the longest time, parang nagsastruggle ako to make my time, ganun. Kasi, parang lagi ako nakukulangan. Kung may super speed ka, kaya mong gumawa ng maraming time kasi, kaya mo mag-isip na mabilis, kaya mong gumawa na mabilis, kaya mong gawa lahat in a span of a second, ganun. And parang siya din na parang na-underestimate din kasi siya. Parang ako. Na parang sabi nila para puro takbo lang siya, puro super speed. Pero in reality, dami pa rin nagagawa. Kaya niyang gumawa ng tornadoes, kaya niyang maka-pass through walls, kaya niyang mag-time travel. O kaya kung i-right yung wrongs ko. Para may hugot tayo si CY. So, siguro for me, Spider-Man ako. Kasi gusto ko si Spider-Man kasi si Spider-Man chill lang, cool lang. Pero at the same time, medyo meron din siyang superpowers, no? Na kaya niyang mag-web. Pero at the same time, gusto ko rin yung pagiging responsible. Na yung responsibility bilang Spider-Man na kahit simple kang mamamayan ng Pinas, na yun, kaya mong maging hero in a small way. So, bakit ba namin natanong to? Kasi here in AdIb, guys, marami kasi kaming mga strengths and abilities. But once we joined forces together, as content creators and as creators talaga, creatives, we want to create good content for the betterment of people, right? So guys, next question ko. Ano sa tingin nyo ang pinakamahirap na gawing content? Kayo, guys.
Sino gusto mauna? Ikaw. Sige, magpinaka. Ikaw nga. Ako muna. Wait lang. Ako Processing. processing. Okay. Feeling ko sa akin, mga skits talaga eh. Kasi sobrang hirap maggawa ng skits na bago. Kasi, di ba, na yun sa TikTok, sa mga trending na reels na yun, syempre, ang daling gayahin. Pero the ability to create your own trend, that's a gift, right? So, ang hirap gawin yan. Ikaw, Yo. Pwede ba ako? Go. Medyo, nung sinabi mo, parang agree na din ako. Kasi I think yung isang, hindi na-realize ng mga tao na mahirap din gumawa ng mga comedy stuff. Kasi lahat naman ng tao may ibang sense of humor. So, depende din if yung gagawin mong content will hit or not. So, parang hit or miss talaga pag mga skits. Siguro to build on that, ang pinakamahirap for me yung mga hot take, yung controversial. Kasi, di ba may nga silang tinatawag na bad publicity is still publicity. Yeah. Yung parang yung sa takoyaki. Oo, yun. Sobrang risky nun. So, parang kailangan mo din siya makalculate before mo gawin yung content. Kung ano ba to, magkokosto ng controversy, maano ba kami nito? Mapapa-shutdown ba kami nito? Or magiging ito yung jumping point namin. So, yun yung Parang need din. risk siya, no? Ha? Parang risk na Sobra. kung makakabuti sa'yo to or ito yung Yes. downfall mo. So, dapat calculated talaga yung ginagawa mo. Hindi yung gagawa ka lang for the sake na ito yung trending ngayon or ito yung nakakagain ng clout. Kaya yun, feel ko yung mga controversial talaga. Hirap kasi talaga. Yes. Especially pag yung topics ay sensitive. Sobrang hirap ng ganong content talaga gawin. Ikaw. Ayun, sa akin naman, siguro yung mga on the spot na ambush content, mga on the ground. Kasi parang, una, hindi ako masyadong extrovert na tao para gawin yun. Nahihiya ako. Tapos parang, di ko talaga kaya yung gawin yung content. Tapos parang, yung sabi nyo nga rin na parang ang hirap i-build ng ganong content kasi hindi mo kontrolado lahat. Nasa tao na i-interview mo, nasa lugar mo, nasa situation mo yun. Parang, you have to make do of kung ano meron ka on that time, on that day. Parang, ang hirap lang gawin ng watchable, entertaining content pag ganun. Tama. Kasi nga, of course, may gusto pa kayo Ang dami na din kasing ganun, di ba, na parang ambush content. Oo. Tapos may times talaga na ginagamit pa nila yung topics on sex para lang makagain ng traction. Ay, oo. Parang, Though ang problem din kasi is yung market din or yung audiences, tinatangkilik din nila. Oo. So, Kaya di mo maiwasan talaga. ganun Right. talaga. Ika nga nila kasi daw, if you're a really good comedian, you're not going to use the basic, yung parang sa sex or yung mga asar ka ng tao. You always go above. So, yun. Okay. So, guys, moving forward, may isa pa akong tanong sa inyo. Ano ko for everyone to. Kung ikaw bida-bida, paano mo gagamitin yung pagkabida-bida mo to help the people or to help the businesses to strive? Or kayo, ano sa tingin niyo, di ba? Siguro ako kung bida-bida ako, gagamitin ko yung pagka-extrovert ko to help out mag-reels, di ba? Help out mag-Facebook live. Stop, mga ganun. Diba? So, ako kasi extrovert talaga akong tao. So, when it comes to like creating content, gusto ko siya. Parang, kayo guys. Sige ko muna. Siguro yung sa akin, kasi to, na-develop siya ng pandemic. Since babad talaga ako sa SOCMED nun. Parang out of nowhere, every time na may trend or may dumadating na may idea agad na lumalabas. So parang, Doon ka na-inspire. oo, lalabas siya. Kunwari, itong trend. Ay, pwede ko to gawin ganito sa cafe. Pwede ko gawin laundry shop. Iba-ibang businesses. And then umabot na lang sa point na ninonote ko na lang siya sa notepad ko. Kaya pag nawala yung notepad na yan, goodbye ang aking career. Yun lang talaga yun. So, siguro in that way, and ginagawa ko naman siya ngayon with Feast, na ginagamit ko yung ideas na yun to give traction, to give attention. And to the point na minsan cancelable na. So may need talaga ng pumipigil sa akin. Na medyo... Oo. Medyo na to. So, siguro yun, in that way, kaya kong tulungan yung businesses and ibang organizations through the skill of getting attention talaga.
Ayun. Ako naman, I think makakatulong din. I think kasi since high school, na build ako, na build, na I was, parang na form ako to be what, I think naman, okay, ang gulo no. Ang tawag dun, basta I think na, because of where I came from nung high school, mas naging organized akong tao. So I feel like makakatulong ako with people in terms of that. Kasi although, I think naman din makakaambag ako sa mga paggawa ng idea, pag-produce ng content, tsaka pag yung after nun. Pero, ginagawa ko na rin kasi yun dito sa school. So, parang gusto kung makakatulong man ako sa iba, another aspect naman of the whole thing. So, I feel like yung mga pre-production stuff, yung mga planning, yung mga scheduling, planning, schedule, synonyms. Tas, ayun. Parang gusto mo parang organize. Yeah, Yeah, organize. okay. Oo. Yun. Alright, thank you, Rowan. Ikaw, si Y. Ako naman, siguro yung pagiging creative person ko na yung, dahil magaling ako mag-edit ng videos, photos, graphic design. I started very early kasi. In it, high school, nag-aaral na ako. And ngayon, nasa college na, sobrang nahon ko na yung skills to the point na parang effortless na para sa akin yun. And parang gusto ko nang i-give back yun sa community, sa mga businesses, sa mga tao na gusto ko silang turuan. Kasi parang may parang something ako sa sarili ko na parang gusto ko rin magturo in a way. Parang ang saya lang mag-explain ng stuff, i-explain sa tao, tapos parang i-guide sila through it. And medyo nagagawa ko na rin yun through yung mga orgs na sinalihan ko. Nung dati sa YFC, nung active member pa ako, nasa creatives ako, and other than tumutulong ako sa paggawa ng graphics para sa mga Facebook pages and contents, parang tinuruan ko na rin yung mga mas younger sa akin, mas bago na mag-take over din sa akin one day. And tas sa Rotaract din, ako yung tawag doon? Producer? Hindi, Creative producer? Editor? Overall? Cookerist? I forgot yung term. Forgot. Basta yung nag-handle ng public image director. Public image director ako ng Rotaract Club namin. And yan, gumagawa rin ng mga content para sa kanila. Tapos parang, ngayon, dahil gumagawa na kaming bago activities para sa bagong year ng Rotaract, soon magkakaroon ng talk for teaching people ng mobile photography and mobile photo editing. And gusto ko magawa yan ng mas wider audience para para mas makatulong ako to help them. To help them. It's true. Actually, that's true, guys. Kasi here also in Adib, we also offered you mga contents on how you can start up your own business, on how to use social media properly, to engage through the reels. So, kumbaga guys, dito sa Adib, may all around kami to help you, your business thrive. Okay, moving forward. Guys, meron pa tayong last 2 questions. Pero itong next question natin, sa tingin ba natin ang social media na yun ay avenue for the market? Is it like, this is now where the market is moving forward? Ano sa tingin nyo? Ako. Okay, go. So, siguro sa akin, I agree na dito na pupunta yung market since, siguro ang example dyan yung Sky Cable na nagsara na. Ewan ko if nabalitaan nyo. So, siguro, I would take it as something na hindi na kasi nanonood ng TV yung tao. Totoo. So, you would agree na andito talaga lahat sa phone, sa computers, sa tablet, or social media overall. And nakita natin yung jump nun nung nag-pandemic since nakulong lahat ng tao, lahat nasa phone nila. Sa internet. Yes. And merong mga nagre-regret ngayon na sabi, sayang kung kinapalan ko lang mukha ko nung 2020, influencer na sana ako ngayon. Totoo. So, and ang daming data that shows na ang currency ngayon is hindi na pera but attention. Kaya sobrang ganda ng positioning nating Adib to help other companies, businesses, organizations na makagain talaga ng traction since andun yung labanan ngayon. And kahit sabihin ng mga tao na sobrang saturated ng market, sobrang dami ng influencer, sobrang dami ng ad agency, as long as yung ideas mo out of the box talaga, yung wild na
sasabihin ng ibang nakakagawa tao. nito, no? Yes, sasabihin ng ibang tao, ay hindi ko kaya gawin yan. Pero ginawa natin. With that agency by your side, kayang-kaya mo mag-cut through the noise. So, yan. Ayun, same thoughts din naman. At in these changing times full of evolving technology. Ano? I mean, of course, mag-a-adapt tayo mga people. So, yung social media is definitely an avenue na for marketing. And ayun nga na-mention na ni Johan na, sobrang dami ng, because of that and because of how accessible these technologies are to people, sobrang dami nang lumalabas. So, it's a bit harder nga lang to stand out. Pero kaya nga kami andito, yung mga adib, kasi kami na yung Magsi-stand out para sa inyo. kami yung gagawa, kami yung tutulong para maging bida din kayo sa inyong industry. Yeah. So yeah. Ikaw, Sio. Ayun, ay bidding off yung sinabi ng dalawa. Si social media kasi, it's kind of an oversaturated market in a way. And you really have to stand above the crowd kasi ang daming influencers, daming content creators dyan. Sa Pilipinas pa lang, what if worldwide pa. So, you really want to devise a plan para to stand out from the rest of the crowd. And through Adib, kaya namin matulungan kayo for that. And also, social media is an ever-evolving landscape then also when it comes to technology kasi it started with the internet, nung paglabas ng internet. Then, yung social media boom, then yung smartphone revolution. And ngayon, may mga bagong technologies na rin tulad ng Apple Vision Pro na augmented reality na siya. VR, yung Oculus sa Meta. Then, yung mga, tas di natin alam yung masusunod. Mamaya, nasa contact lens na natin yung mga ads, Nasa mga utak content. na natin Oo. eventually. So, you never know. And kami dito sa Adib, we are striving for riding with the times, ride sa trend ng nakikita pa lang namin na nagbi-build up na tong technology na to, parang sasakyan namin kasi we see the potential in it and we see the potential makakatulong to sa clients natin. So, ako rin, siguro add ko na lang din. Talaga na yun, social media eh. Lalo Facebook. Like, may kunyari, nasira yung cellphone mo. Hanap ka bagong cellphone. O, di ba? Marketplace ka lang. May nakita, uy, ito na. So, I guess, gone are the days yung old style na marketing. Nakakatok ka. Na ito po yung services namin, ganun. Mga Flyers. O meron pa rin old ways on how to market, mga billboards, pero ngayon kasi ang tao social media talaga eh. Like, it's so, because social media has the ability to be convenient in a way na sa sobrang convenient niya, you can use that power to sell kasi you're also selling your product to them, diba? Parang for example, ako kasi nagbebenta ako kotse. Nakita lang nila yung picture ng kotse na binibenta ko. Uy, ganda 13,000 kilometers. Simpleng text lang, sipin mo, naging pera pa. So this is the importance of tama kayo na sumasabay sa time, sumasabay sa trends, ever evolving. So here again, talagang dito yung market. So I guess it's up to us. It's also up to the business and how are they going to maximize the market that we have helped them to produce. Diba? So, yun. May gusto pa i-add? Siguro may mga cases lang din ng small businesses na nagpapanik kasi nag-viral yung isang video nila. And then, sobrang dami nang bumili, sobrang dami nang nag-order, partnerships, lahat ng ginusto nila, all at once bumagsak sa kanila and hindi na nila alam i-handle. Tama. So, ganong type of marketing or services yung gusto namin ibigay sa inyo to the point na kayo na mismo nahihirapan mag-handle ng mga orders. Yun ang good problem. Yun ang magandang problem, di ba? Parang si Diwata Pares. Ayun. Diba? Social media lang naman lahat yun eh. Yeah. Diba? Saka nakita, dami bigla-bigla. So, yun. Ayun, guys. Last question before we end. Kung bibigyan kayo ng 10 milyon today 10 million pesos, ano ang negosyong gagawin nyo? Grabe, hirap. Lalim. Lalim. Sige. Ayan, sige.
Para sa akin, investments. Pero yung hindi typical investments kasi mga stocks, mga ganun, mga alas, parang hindi siya viable, hindi siya secure na investment eh. Dahil real estate broker yung nanay ko, pinalaki ako sa mindset and nag-research rin naman ako and naniniwala rin ako na lupa talaga yung pinakamagandang investment. Kasi it can only ever go up eh. Especially since kung maganda yung nabili mo. Parang, kunwari ngayon, a few years ago, 10 years ago plus, bumili nanay ko ng lote around Laia. Tapos, ang mura niya nabili, in today's standards, below 4 million, 5 million. Tapos ngayon, estimated value niya ngayon is 8 million pataas, gano'n. Kasi mas una na yung area na yun. Mas naging, oo, gano'n. So, investments are really a good way to handle your money. Especially since gusto rin maging secure yung future mo. Siguro sa akin, feel ko itong agency pa din. Kasi, though may AI, and honestly, nakakatakot yung kung anong kaya niyang gawin. Ewan ko napanood niyo yung nahulog yung mga politiko sa bridge. Nakagawa yung AI ng another version na hindi sila nahulog. Oo, though ang problem, nagmukhang Amerikano yung mga tao. Kaya may imperfection siya ngayon, pero sobrang bilis. Kaya honestly, nakakatakot. Pero I think, ang pag-market, kasi kung saturated na yung social media ng AI content, hahanapin mo pa rin yung gawa ng tao eh. At the end of the day. Yun talagang... Kahit sabihin mong, sige, kaya nila i-replicate, etc. Pero iba pa din. Parang hit different pa din pag tao yung gumawa. So I think, hopefully, hindi mawala tong industry and mag-continue. Tsaka, ito kasi yung parang bread and butter ng business. Na kung wala kang proper marketing, kung hindi mo nasa sell yung sarili mo na maayos, hindi magfe-fail yung business at some point. So, yun, I think essential siya and I would like to continue this type of agency or business. Ayun, para sa akin din na yung AI kasi parang fad lang siya. Parang sige, nag-continue yung grow ng technology ngayon. Pero parang lang yan yung Bitcoin era ng na parang magfa-fall din yan eventually kahit gano'n kaganda yung maging technology ng AI. Kasi at the end of the day, yung current technology ng AI, it can only ever copy yung gawa ng humans. It can never create its own new content identity. It can only ever build off the past. And unless we stop making new content, hindi tayo mawawala. Pero si AI, yung mawawala siya eventually kasi it can only ever make copies na magiging repetitive na and parang mawawala ng interest ng tao. Thank you. Go. Feeling ko ako, restaurant or cafe. Like, alam ko ng maraming restaurant, especially mga cafe these days. Pero, ang iniisip ko naman is more of space kasi. Like, I know na, yung mga cafe ngayon, more on like aesthetic sila. Pero ako, I want to focus on yung ambience niya, kumbaga. Like, interested ako na pagsama yung music sa food. Like, kasi, kasi meron din na, yung isa ko din ng hobby is mga vinyl. So, gusto ko yung i-interweave ko yung hobbies ko sa negosyo ko. So, isa yun sa mga hobbies ko. So, yun. Thank you. Siguro ako, pareho kami ni CY, lupa talaga. Pero doon sa lupa, dahil syempre, nasa industry ka ng media, role ko palagi, Lokman. Hindi kami ko na sa negosyo. Bili ako lupa. O kailangan nyo ng bahay. O tatayo ka ng bahay. O yan. O may warehouse. O yan. So parang, ever pa rin ang filming eh. Kailangan pa rin ng lupa yan. Tsaka, or kunyari, hindi naman kailangan ng bahay. Pwede mo gawing rent parking space. So yung mga ganong mga talagang need, din yung focus ko dun. So, I guess, pag pinalain ka ni Lord ng 10 million, talagang, boom! Or loto. Diba? Pero yun, again, thank you guys so much for your time. Any final remarks? Any final, sayings? Ano ba? Isa-isa? Isa-isa. Bago tayo mag-end. Right. 5 minutes. Mag-isip muna tayo.
Siguro ako meron. Sige. Create, inspire, innovate. Yeah. Yan yung mga sinasabi ko sa sarili ko na Words. mga strength, mga good words. Ikaw. Final remarks. When life give you blessings, you give it back. Yeah. Yes, sir! When life gives you blessing, you give it back. Siguro sa akin, pag nakikita niyo ako nagfo-phone, nagtatrabaho ako. Yeah. Yan. Talaga ba? Talaga. Ano tawag dyan? Ka lang siya eh. Market research. Market research pero nagkagano. Sa akin, wag matakot humingi ng help. Tama. Yan. So, again, thank you guys so much for listening, for spending time with us sa podcast na to. I hope you enjoyed our podcast. Simula pa lang ito ng good news at good content. So again, sabay-sabay natin. This is Adib. 3, 2, 1. This is Adib. And this is Edge. And hope to see you guys next content. Bye-bye! Cut. Time travel, di ba? Kaya ko i-write yung wrongs ko. Yun! Wait, Pero syempre may consequences yan. Kaya dapat alamin mo kung anong... may nakalimutan tayo. Patayin yung aircon. Continuous na lang. Cut na lang.